Sige po. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Ayun po. Dito po sa Tagalog, ang sabi po dito, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Amen. Ngayon po, talagang napakabuti ni Lord sa ating buhay. Ayan. Good morning po, teacher. Sige. Sige po. Ayun po. Napaka-buti ni Lord talaga. Dahil siya yung ilaw natin, wala talaga tayong kinatatakutan sa mundong ito. Kundi yung mga kalaban lang ang gumagawa ng masama dito. Kaya naalala ko yung rin, yung sabi ni Pastor, ang kinatakutan niya yung madilim lang, wala yung ilaw. Talagang madilim talaga yung paligid, yung pinagbibigyan namin dati. Kaya siyempre, hindi natin alam yung dumadaan, puro ginagawa ng kaaway sa atin. Kahit na yung kunting lang, may ilaw tayo. Yun sa literal na nagawa sa atin ni Lord. Kumbaga, at saka doon sa verse kapon na binanggit ng yung pastor na si Reverend ayun po, sa John 10:10, bro. Ayun, dun sa John 10:10. Kaya lang nandiyan si Yahweh na talagang pupunta siya dyan upang magawa at maggawa ng hindi mabuti. Kung nandyan si Lord, wala tayong katakutan talaga. Ay, siya talaga yung natin, lakasan, magkagsasan. Ayun nga ang example ni yung isang pastor na Reverend, si Johnny Tucker, na mag-steps ka lang, dyan si Lord. Pangalawang step, dyan para si Lord. Wala nang ibang talagang makakadaig. Dahil si Lord lang talaga yung ating mahawak sa ating buhay. Amen po? Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Amen. Tayo po sama-sama tumayo at mananangin po ulit tayo. Yes, Father God. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga ito, Panginoon. Ikaw yung Diyos na kapangyarihan, the Lord of the Lords, Kings of Kings, O Lord, ang Diyos ng Alpha at Omega, Lord Father God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, bago po kami lumapit sa iyo, Panginoon, alam po namin na nilinis mo na, Panginoon, yung mga puso at isipan namin, Lord Father God. Alam po namin na inalis mo, Panginoon, at iwaksi mo na, Panginoon, inukat mo na, Panginoon, yung aming mga nararamdaman, Panginoon, yung mga problema, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan, Lord Father God, ng bawat isa, Panginoon, na narito, Lord Father God. Ang bawat pamilya, Panginoon, na aming pinapanalangin lahat, Panginoon. Lahat ang aming mga kapatiran, Panginoon. Kung ano man yung mga dumadaan sa kanilang buhay, Lord Father God, ipuin mo sila, Panginoon. Ipuin mo sa kanila, Panginoon. Ipahin mo, Panginoon, yung makapangyarang mga langis, Lord Father God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin din namin, Panginoon, yung magdadala ng iyong mensahe, Panginoon. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon. Tinataas namin sila sa iyo, Lord Father God. Pagpalain mo siya, Panginoon. Patiyakan ng mga pamilya, Lord Father God. Sa pulman ng kanyang pamilya, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na wala imposible sa iyo, Lord Father God.
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord Father God. Wala pong nasasama ng panahon, Panginoon, dahil Ikaw, Lord Diyos, ang Diyos lang ang gumagawa nito, Lord Father God, na gaganda at wala pong magagawa yung kaaway namin, Lord Father God. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa, Panginoon, at salamat din po sa nagdiwang na kaarawan ng aming pastor, Lord Father God. At iningatan mo po kami, Panginoon, sa aming pagbabiyahe kahapon, Panginoon, sa aming mga gawain, sa mga nagdaang araw, Lord Father God. Salamat po sa mga paggabay mo po sa amin, Panginoon. Lord, wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Lord Father God. Dahil po, Panginoon, Ikaw lang ang kami dumudulog sa iyo at nananalangin lagi, Lord Father God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ibubuhos namin lahat, Panginoon, mga problema namin, mga kahinaan namin, Lord Father God, sa aming buhay. Father. Thank you, Lord. Muli, Ikaw po yung mauna, Panginoon, sa aming buhay. Tinataas ka namin, pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng bugtong na anak ni Jesus. Amen. 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 Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ang ating Panginoon Diyos ngayong umaga. Hallelujah! 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 Pagpurihan ng iyong pangalan. At nais ko po sa ating mga kapatid, bali po ba natin kamayan? Ang ating mga katabi pa dito. Ako ay nagagalak na nandito ang kapatid. Kayo pangitian ng iyong katabi. Ako ay nagagalak. Nandito ang kapatid. It is so encouraging, so strengthening. And especially today, the victory na maranasan po natin na kasama po natin muli sa pagpupuri sa Panginoon si Teacher Margie. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is good. And all the time, God is good. Hallelujah. Hallelujah. And as we feel the goodness of God this morning, let the fire of the Holy Spirit pour upon this place. Maranasan natin ang pagliyab ng apoy ng banal na Espiritu sa ating buhay at tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
is a church. This is a church. At tayo ng Panginoon, itaas natin ang kanyang pangalan. Drum and stop. Church on fire. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart. Like the rain in winter's heart. Let the flames of burn higher. This is a church. This is a church. I think that's what I need to do. Church on fire. This is a church. We have a burning desire to lift up Jesus' name. Let fire burn in every heart. Like the rain in winter's heart. Let the flames of burn higher. This is a church. What do you want? What do we have to do? Church on fire. This is a church. We have a burning desire to lift up Jesus. Jesus! Let fire burn in every heart. Like the rain in winter's heart. Let the flames of burn higher. Our hearts is on fire in praising your name. Amen po ba mga kapatid? We want to see kami po, Panginoon, ay nandito upang itaas ang iyong dakilang pangalan. At ang aming mga puso ay nag-aapoy, nagtatagablaw ng pagpupuri sa iyo. Maraming salamat, banal na Espiritu, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makapagpuri sa iyong pangalan. Na sa aming pagpupuri sa iyong Panginoon, kami napapalakas, kami napapasigla, kami nagkakaroon ng panibagong sigla, Panginoon. Pagpuri sa iyong pangalan, puri na kahanga-hanga. Dakila ka, Panginoong Diyos. Palakpakan mo natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Puri ka, Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay patuloy na umawin kung gaano kahanga-hanga, how awesome our God is. Truly, Lord, you make all things for God. All things according to your word para sa aming buong mabuti. All things maging masama to our worst. Sa pinakamasasakit, Panginoon, you turn it for good, Panginoon, para sa aming kabutihan, Panginoon. And we see how awesome, kahanga-hanga ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa. Kaya kumakapalit sa oras na ito. Pasimula pa lang na ating buhay, lahat ng mga naranasan natin kung gaano maging mabuti ang ating Panginoong Diyos. Naginamot niya, even yung mga masasakit na naranasan natin para sa ating ikabubuti. Hallelujah. Hallelujah. At kung kapatid ikaw ay dumaranas ngayon ng sakit na kapigatian, huwag kang mag-alala, kapatid, gagamitin niya ng Panginoon para sa kanyang tataas, para rin sa iyong kabutihan. Kung ikaw ay magpapatuloy sa kanyang pagkatawag sa iyo, kung patuloy mo siyang mamahalin, we will see the goodness of God, how awesome you are, Lord Jesus. Panginoon, ng oras na ito, kami patuloy na kung gaano ka kahanga-hanga sa aming buhay. How awesome you are, Lord Jesus. Let's praise the Lord. Hallelujah. Let's focus on the presence of our Lord. Let's sing. Our God is an awesome God. He reigns forever will. The power and love of God is an awesome. Yes, Lord. Our God.
God, our God is an awesome God. He reigns from heaven above and reigns. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. Power and love, our God is an awesome. Say our God to Lord. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love, our God is an awesome God. Sing the Lord. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven
Somebody reigns, forever above will reign. Somehow and somehow God is in the house of God, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, for your love, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you. Napakasaya talaga. Natatanggal yung mga natin habang kayo maawit. Talagang ramdam natin yung presensya ni Lord. Palakpakan po natin si Lord. Kahit po sa kanyang kaya sa umagang ito po, dadako po tayo sa pasasalamat po. Sino po yung gustong magpasalamat? Ayun po. Meron po magpapasalamat. Sige po. Magpapasalamat po ako dahil po sa yung gawain kahapon ng anniversary ng Iskabka. At marami pong na-blessing sa mga nag-preaching ng mga foreigner po natin. Ayun. Facebook po. Okay. Po, kahit na maraming yung kahit na may naiwan dito, salamat pa rin dahil po talagang magpapababa tayo sa mga dahil maaga naman po nung sinabi ni Pastor na tayo magkita-kita po tayo dito. At pinagpapasalamat ko pa rin yung pagbibiyahe namin. May mga nadaanan kami mga aksidente. Hindi kami naapektuhan doon. Pagkos na karoon ng mga konting traffic, ganyan. Kahit sa papunta, pag-uwi, ganun pa rin. Thank you Lord dahil wala pong sa amin. Nasaktan o kaya naging problema ko. Yun lamang po. Salamat sa Lord. At pag si Lord, okay lang po ito. Thank you kay Lord. Meron pa po magpapasalamat. Si Brother Jojo.
Palakpakan po natin si Brother Jojo po. Amen. Pasalamat din ako kay Lord. Kahapon din. Kahapon din yung pasalamat ko. Sobrang ano talaga na overwhelmed na alam yung grabe yung praise and worship, yung anong naranasan ko. Alam ko naranasan din ang lahat. Then yung mga word of God na binigay sa atin ni Lord. Grabe. Sa yung praise and worship pa lang, merong mga, yung parang may title doon na Hymn of Heaven. Yung parang kinakanta rin natin kanina na yung awesome God na yung talagang kamangha-mangha na kamangha-mangha talaga ang Panginoon. At na sabi nga na Hymn of Heaven, kahit nandito pa lang tayo nasa lupa, na awitan na natin ang Panginoon ng para sa langit. Yan, pinupuri ko ang Panginoon. Tapos yung yung mga mensahe, English kasi siya, kaya mahirap pero talagang 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 grabe yung lalo yung dulong preaching na bigay sa atin ang Panginoon. Tapos yung tatlong altar, konti na ko. Ayaw nila pumunta sa ay lahat may tatlong preacher, so tatlong altar call. Altar call. Pero purihin ang Panginoon. Sobrang blessing ang Panginoon. Bigay sa atin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wow! Wow! Hallelujah! Thank you, my Lord. Meron talagang ikusa ka ng pagpapala ka natin. Thank you, my Lord. Meron pa po magpapasabi. Kay Brad, Sister, nanay po niyo yung Sister Sandy. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Gusto ko lang pong ibalik ang papuri ko sa salamat sa Panginoon. Kasi po, matagal na po akong ginagapos po ako ng takot at saka po yung parang ano ba tawag doon? Kasi po ako po mayroong sakit sa sikmura. Matagal na po. Matagal na. Malilit pa ang mga anak ko. Meron na po akong sakit sa sikmura. Tuwing po ako magpapa-check up, marami pong bawal. Ngayon po, nagpagkasyon po ako doon sa kapatid ko sa Laguna. Nakita niya po yung itsura ko. Sabi niya, "Ni, matanda ka na. Payat-payat mo pa." Sabi sa akin. Kasi sabi ko, marami kasi akong bawal na hindi ko dapat kainin. Hindi dapat ako uminom ng gatas, ng kape, ng chocolate. Nagalit yung kapatid ko sa akin. Sabi niya, "Akala ko na kay Lord ka, bakit punong-punungan ng takot?" Bakit lahat na lang sinusunod mo yung doktor? Ang pagkain, iyan yung biyaya ng Diyos. Pero kung iyan lalabanan mo at mayroon kang pananampalataya sa Panginoon, mapagtatagumpayan mo yan. Sabi niya sa akin, "Sige, inumin mo yan, uminom ka ng anlin, chocolate. Huwag ka mag-alala, pag-pray mo sa Lord na Panginoon, ang chocolate na to galing sa'yo, pagpapala, hindi po ako magkakasakit." Yun ang itinuro niya sa akin. Nagpupuri po ako sa Panginoon dahil sa tagal-tagal po ng Panginoon, sa tagal-tagal po ng panahon. Ngayon lang po ako nakatikim ng chocolate. Sabi ko, ang sarap pala. Sabi niya, "Kita mo na." Sabi niya, ganyan. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo sa Lord. Kasi diyan mo napapapurihan ng Panginoon pag napagtatagumpayan, pag naipaglalaban mo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kahit po sa pagkain, bawal po ang mamantika. Hindi po natin tikman yung masasarap na pagkain. Ay, ang kapatid ko naman kasi medyo, sabi na natin, mayroon sila, sisyalan ng kainan. Sinama po nila ako magsimba. Kain kami sa isang sikat na restaurant. Wala naman po mga isda-isda, puro mamantika. Kainin mo yan. Pagpapala ni Lord yan. Huwag kang matakot. Ipaglaban mo. Para si Satanas, huwag kang laging ng takot.
Sabi ko, sige, pag-pray mo na, Lord, pagpapala to, galing sa'yo, walang mangyayari sa tiyan ko. Di sinubukan ko po. Kumain ako ang sarap. Kasi ko, Lord, kailangan ko na. Ang sarap pala ng mga pagkain na to. O, David, nakita mo na, ano ba, may naramdaman ka ba? Kasi ipaglaban mo ang pananampalataya mo sa Lord. Tapos yung po mga takot ko po talaga, kasi pag binigay ko na Lord, lalo na po yung sa apo ko, na ginagabi, doon na po yung nervous ko, tatawagan ko na po si Sally. Lagi po akong takot, pero ngayon po sabi ng anak ko, ng kapatid ko, pagkatiwala mo sa Lord, pag pinagkatiwala mo, huwag mo nang bawiin. Pakita mo ng katapangan mo na hindi siya pababayaan ng Panginoon. At saka sabihin mo kay Satanas, kapag nilulusot ka ng problema, ng takot, ng sakit, sabihin mo, sige Satanas, pumasok ka ng pumasok. Lalo mo lang ako nilalapit sa Lord. At tinan mo lalayo yan kasi alam na kay Lord ka, kahit na mayroon kang problema, may sakit ka, pinaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Lord. Kaya, nagpapasalamat din po ako sa buhay ng kapatid ko dahil natutunan ko talaga yung paglaban ng pananampalataya at saka yung faith kay God. Talagang faith lang po talaga yung makakatulong sa atin sa katagumpayan ng lahat ng mga problemang dumarating sa ating buhay. Kaya binabalik ko po sa Lord ang pagpulit po sa salamat. Amen. God is good. And all the time. Amen. Ayun po. Palapagin natin siya na si Lord para sa ating buhay. Talagang faithful si Lord. Ito po yun. Sige po, yanda na po natin yung ating mga sarili para sa mensahe ni Pastor Ferdy po. Palakpakan po natin si Pastor Ferdy sa kanyang buhay. Amen. Purihin ng Diyos sa umagang ito. Kayo ba'y pinagpala ni Lord? Amen. So, kayo ba'y nakakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Amen. Okay? So, unang-una, ako rin nagpapasalamat kasi yun, pinag-iwang o inaalala ko yung aking kapanganakan noong last Thursday, okay, September 11. At nakaka-stress, no, na tumatanda na, nadagdagan. At lalo pang dinagdagan ni Brother Arnel nung nag-message siya sa akin, Pastor, happy 50th birthday. Na-stress na ako, nadagdagan isang taon kasi 49 na ako. Dinagdagan pa niya lang yung stress ko. Mukha na ba akong 50? Pagod lang. At kanina din, nagulat din ako. Kasi nag-chat si akin si Sister Mabel. Pagdating ko kasi puno na yung message. Kasi nagdadrive ako, hindi ako nag-open ng cellphone. Binasa ko. Wala akong salamin, nasa mga dala-dala ko pa yung salamin ko. Di parang malabo pa. Parang naanuan ko ng konti, Happy Grandparents Day. Nagulat ako kasi yung una after nung Happy Grandparents Day. Sabi ko, may hindi ba ako alam? May hindi ba ako alam? Agad-agad kinuha ko yung salamin ko Tinsin binasa ko yung message. Yung pala, kasi may mga apo na daw ako sa spiritual. May mga apo na kami. Yung mga anak ng mga nanay dito, apo na po namin. Yung mga nanay. Yun pala yun. Sabi ko, kinabahan ako bigla. Kinabahan ako. Thank you sa message, Sister Mabel. At Brother Arnel, thank you din. Kasi bumawi ka naman. Kasi after ng 49 pa lang po ako, ang sagot, okay lang Pastor, pogi ka pa naman. Bumawi Bumawi. Kaya sabi ko, yung inis ko, hindi. Biglang nawala. Di ba? Kaya ang galing Brother Arnel din na bumawi nung sa sinabi niya. So, ngayon, sabi ako, salamat sa Lord, 49. Next year, mag-50 na. Yun yung aking pinalangin sa Panginoon Alaalala ko nandito ako way back 2020, nung 2021,
na COVID Sister Margie. Ako din kasama niya sa room sa hospital. Dito kami dumiretso after na ma-discharge siya dito sa ang tagapag-alaga namin si Brother Arnel. Siya yung nagdadala ng aming pagkain, hindi siya natatakot, no? Na-isolate kami dito dalawa ni Sister Margie. And then after na uwi si Sister Margie, paiwan muna ako ng ilang araw kasi ayoko rin baka, kasi may symptoms din eh. Wala akong panlasa, pang-amoy, kinakapos ng hininga. And one night na mag-isa lang ako dito, noong time na yun, talagang sabi ko nga, 90% na lang yung aking paghinga. Andun ako sa labas kasi wala pong walang hangin dito. Wala pang aircon noong time yun, wala pang tiles. Sobrang ano pa dito talaga noong time yun. So nung talagang hindi ko na kaya, nag-pray na ako, pumunta na ako dito sa harapan, Lord. Sabi ko, pwede ba hanggang 50 years old ko po buhayin? Pwede ba 5 years pa? Sabi ko sa kanya. Yun yung prayer ko sa kanya. Nandito ako noong time yun. So sabihin, 1 year na lang. Okay, so ang Lord naman nakakaalam. Pero purihin ang Panginoong Diyos kasi from that time, andito pa rin ako nakatayo. Okay, kung loobin ni Lord, di ba? Huwag naman sana na next year, kunin na niya ako, dugtungan pa niya. No? So, pagpapasa sa bawat araw, hindi natin alam kung kailan. So, every day ng buhay po natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Okay? So, ang ganda ng testimony ni Sister Miley, connected din sa message ko ng umagang ito. Okay? So, tayo po ay tumayo para sa mensahe ng Panginoon. At thank you ulit kay Lord. Nandito ulit si Sister Miley, no? Palagpakan po natin si Lord. No? Tuloy-tuloy tayo sa kabila po ng kanyang kalagayan. Ang kaya na niya, sabi niya kaya na, hindi na namin kina-question, no? Na huwag kang magsimba, siya ang nakakalaman si Lord. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Bibles sa aklat ng mga awit o sa Psalms chapter 122, verse 1. Ang sabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Pwede ba ulitin natin? Ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Diyos sa umagang ito. Salamat po Lord sa iyong mensahe na amin pong maririnig, na amin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Dalangin ko po aming Diyos na samahan mo po kami. Pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu at ang karunungan na nanggagaling sa iyo ay igawad mo po sa amin Panginoon upang hindi lamang namin ito mabasa, marinig, kundi ito ay amin pong tunay na maintindihan upang may sa pamuhay po namin. Salamat po, pagpalain mo ang bawat isa, ingatan kami, Panginoon, ang aming spiritual na pandinig, ang aming paningin, na walang magagawa ang kaaway, Panginoon, upang agawin ang aming atensyon, upang hindi kami makapag-focus sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na maitaas, mapapurihan at mapasalamatan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. So mga kapatid, kayo ba ay nagagalak? Tanong ko po, na nandito ngayong umagang ito. Amen? So sana, no, sabi nga dito, di ba, ako'y nagalak. Nung sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. So I pray na sa umagang ito, walang napilitan lamang na pumunta rito sa simbahan. Nung pagising mo, di ba, nung alis ka ng bahay, biglang umuusang ulan, ay ayoko na. Di ba nawala yung excitement mo nung pupunta na sana sa bahay ni Lord para magsimba, nawala yung excitement mo? Meron ba dito yung nagagalak na kahit may dala-dalang problema, magalak pa rin na pumunta rito? Walang kabigatan? Okay. Kung meron ba sa inyo dito na nagagalak pa rin na kahit mayroong konting tampuhan sa iyong kapatiran, nagagalak pa rin po ba kayo na pumunta rito? Na wala pang hadlang na makinig sa salita ng Panginoong Diyos. So dalangin ko, no, na talagang wholeheartedly, na talagang nandito ka, nagagalak, na makinig, makipagdigig sa salita ng Panginoong Diyos. Kagaya ni Haring David. No, na nagalak siya na every time na siya pupunta sa tahanan ng Diyos, punong-puno siya ng kagalakan. Pangalawang tanong. Kaya bago ako
Pangalawang tanong, pwede paki-forward muna sa isang verse natin. John chapter 1 verse 12. John, nailari ko ba? John chapter 1 verse 12? Wala niyo ba si John? Wala. Ayan. Okay, babasahin ko po ha. John chapter, masyado kayong excited sa ano ha, nagpo-forward. Okay, John chapter 1 verse 12. Basahin nga po natin. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Sino dito yung nanalig at tumanggap na sa Panginoong Jesucristo? Lahat ba tayo dito ay talagang tinanggap na natin si Lord Jesus sa buhay po natin? Kinilala na po na ba natin siya na talaga yung Lord and Savior natin? Amen. So, ibig sabihin, pwede mo sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Okay, malinaw na po yun ha. Kung ikaw ay tumanggap, kumilala sa Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, malinaw po na nakasulat na ikaw ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Wow! Sabi nga natin, wow! Wow! Diba? Nakaka-amaze. Diba ba? Diba? Nakakagalak na hindi ka dapat malungkot kapag pumupunta ka sa simbahan kasi ikaw ay anak ng Diyos. Halinaw po ba? Ang Bible na mismo nagsabi. Kaya dapat wala kang dapat na ikalungkot. Di ba? Kasi anak ka ng Diyos eh. Kaya ang tanong ko, bakit ko pinabasa sa inyo yan? Na-i-enjoy mo ba yung pagiging anak ng Diyos? Totoo? Amen? Na-enjoy ba natin? Yung pagiging anak ng Diyos natin? Kasi yan yung tanong ko na gusto kong itanong sa inyo mga kapatid. Kasi maraming mga Kristiyano na nakikita ko na hindi masaya. Okay? Hindi happy. Hindi nag-enjoy. Hindi in-enjoy yung pagiging anak ng Diyos. Meron akong kwento lang na may silang. Actually, itong kwentong ito ay pambata. Okay? Narinig niyo na po ito siguro, di ba? Sabi niya, Pussycat, Pussycat, where have you been? Sino pamilyar dito sa ano na ito? Wala? Di ba? Pussycat, Pussycat, where have you been? Ang sabi ni Pussycat, I have been to London to visit the Queen. Ang sabi nung nagtanong, what did you do there? Anong ginawa ko doon? Sa London, wow, buti pa si Pussycat nakarating na ng London, no? At sabi ng cat, I went there and I just, paano bang pag-pronounce yung hinabol? Taste, so I taste the little mouse under her chair. Ano yung nakita niyo doon sa kwento? Ano yung nakita niyo hindi maganda kay Pussycat? Meron ba? Sige, isa lang, volunteer. Isa-isa. Huwag sabay-sabay. Meron lesson kayo matututunan doon. Brother Joe, may sinabi yan kanina. Wala? Okay. Ano yung nakita nyo na ano bang hindi tama kay Pussycat? Ha? Gusto niya habulin yung kaaway niya. Ano, sino pa? Sige po. Gusto ko lang makita ninyo. Gusto ko lang makita kung connected natin doon sa mga verse na binasa natin, na dalawang verse na binasa natin kanina. Mr. Mike. Pumunta na siya sa Queen, pero hindi pa rin siya nagbago. Ha? Pumunta na siya sa Queen sa London, pero hindi pa rin siya nagbago. Okay. Pumunta siya sa King, sa London, pero hindi pa rin siya nagbago. Yung pa rin yung ginagawa niya. Actually, exactly, no? Ganun din tayo. No? Kung titignan natin si Pussycat, pumunta ng London para bisitahin ng Queen or at ng King. Pero the same thing pa rin
yung ginagawa niya. Ordinary thing pa rin yung ginagawa niya. Siya pa rin yung dating buhay niya. Nakuha niyo ba? Ha, mga kapatid? Pagkakataon na niya na ma-enjoy na sa palasyo siya. Pagkakataon niya kausapin yung king, pagkakataon na niya na kumain ng masasarap na pagkain, pagkakataon na niya na mabuhay bilang isang mayaman, sabihin natin, kasi andun siya sa palasyo, di ba ba? Ma-enjoy siya, di ba? Kapag pumunta kayo ng kunwari pumunta kayo ng mga party na puro mayayaman, ano yung pakiramdam ninyo? Di ba? Feeling mo, mayaman ka na rin, di ba? Kasi nakikita mo sa paligid mo, mga mayayaman. So, feeling mo, di ba ba? So, the same thing doon sa ginawa ni Pusikat. Yung ginagawa ni Pusikat, pumunta doon para maghabol lang ng daga. Ganon din naman ginagawa niya, di ba? Yun yung ginagawa niya doon sa pinanggalingan niya. Ganon din po tayo. Ikaw ay anak na ng Diyos, pero the same thing pa rin yung ginagawa mo. Amen? Nalulungkot ka pa rin, nag-aalala ka pa rin, di ba? Ha? May mga alalahanin pa rin sa buhay mo. Ganon. Kaya nga tinanong ko po kayo, nai-enjoy niyo po ba talaga yung pagiging anak ng Diyos? Biruin niyo, anak kayo ng hari. So sa madaling salita, ikaw ay prinsipe at prinsesa sa harapan ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Kasi ang pananaw kasi natin, the same thing pa rin. Tao ka na namumuhay sa mundong ito. Hindi ka na naglulook forward kung hindi mo nakikita yung plano ng Diyos sa iyo na pagdating ng araw, ikaw ay kasama niya doon sa eternal life. May limitation yung nakikita mo. Diba? Kaya parang kapag may problem, nalulungkot ka na. Mag-forward tayo, mamaya makikita po natin. Okay? Yun po yung nangyayari, mga kapatid, no? Sa buhay ng isang Kristiyano na hindi nila na-i-enjoy yung buhay na dapat enjoy nila ayon sa gusto ng Diyos para sa atin. Okay? Maraming mga Kristiyano talaga kasi inaalok po natin yung mga stress sa buhay ko. Inaalok natin talaga. Hinahayaan natin yung mga stress, yung mga problema. Sabi nga mga pastoreto habang pauwi na kami, ang nakasakay kami sa harapan naman, exactly yung message doon ng unang preacher. Sabi ko mukhang wala na ako ipipreach bukas doon sa mga sumama. Parehas kami ng yung message yung John chapter 10 verse 10. Yun yung message ng unang preacher natin. Di ba ba? So inaalaw natin yung stress. Yun yung gawa ng kaaway. Sa John chapter 10 verse 10 yung okay? Hindi, yung una dapat yun Yung isang John 10:10. Yan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Okay? So, ibig sabihin, kaya nga niremind tayo ng Panginoong Diyos last Sunday sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang ating kaaway ay parang leon na umaaligid-aligid, naghihintay ng malalakap. Yun yung kaaway natin. Yan, yung purpose ni Satan, bakit nandito siya sa mundong ito? Tayo nagpapadala. Kasi anak ka ng Diyos, pero inaalaw mo yung mga problema sa buhay. Actually, hindi naman tayo exempted sa mga problema. Di ba ba? Lahat tayo may problema, sabi ko nga sa inyo, di ba ba? But, ang kaibahan, kung ikaw ay Kristiyano, dapat hindi mo hahayaan na manatili yung problema sa buhay mo. Dapat hindi yun yung makapagbibigay ng kalungkutan, alalahanin sa buhay mo. Anak ka ng Diyos Nakakalimutan mo yon. Kaya, hindi mawala-wala yung problema sa buhay mo. Kahit tayo yung may problema. Okay? Anak na lang tayong Diyos pero hindi natin na-enjoy. Same pa rin yung ginagawa natin. Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, kapag may problema, same thing pa rin. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo naniniwala na may kakayahan ng Diyos na solusyonan yung mga problema po natin. Sarili pa rin natin yung solusyon sa mga problema po natin. Nakuha po natin, mga kapatid. So sana makita po natin para ma-enjoy na talaga natin
yung buhay natin na kahit maraming problema sa buhay, mga kapatid, enjoy pa rin. Kaya ang mensahe ng Panginoon sa atin sa umagang ito, pag-backward, enjoy life. Ha? Enjoy life. So, kasi yun talaga yung gusto ng Lord sa atin, mga kapatid. Na? Naniniwala po ako, at kayo ba'y naniniwala din na gusto ni Lord maging happy tayo? Sabi mo sa kanila yung gusto ni Lord maging happy ka. Diba sabi ni Enrile, ganun din, gusto ko maging happy ka. Si Enrile nga, gusto niya maging happy tayo eh. Eh paano pa kaya ang Diyos? Diba? Hindi lang tayo dapat maging happy, nag-e-enjoy pa tayo sa buhay na ito. Amen? So sana, makuha po natin, no? Magkaroon tayo ng tapang na maisapamuhay po tayo mga kapatid. Sabi nga sa John chapter 10, verse 10, sabi nga kanina, ang sabi ng Panginoon Diyos sa atin, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Hindi lang buhay, di po ba? Buhay na masagana. Diba yung patutunan ni Nanay Merly kanina? Dati hindi siya kumakain ng chocolate. Hindi niya natitikman kasi natatakot siya, di po ba? Ang mga pagkain naman, tayo din naman yung nakakaalam kung ano yung kakailan ng katawan po natin. Tama? Kung may high blood ka, hanggang laman lang, huwag kang tumikim ng balat ng lechon. Diba? Kung ganun dapat, at least matitikman pa rin natin. Pero kung hindi ka talaga titikim, mai-enjoy mo po kaya. Hanggang tingin ka na lang, diba? Yung iba nag-i-enjoy, pero ikaw, hindi mo alam kung ano yung lasa ng lechon. The same thing din ating buhay pananampalataya. Yung iba nag-i-enjoy, pero hindi mo ma-enjoy kasi natatakot ka. Sabi mo sa katawa, isubukan mo. Ha? Isubukan mo. Diba ano yung patuloy na ni Merly kanina? Ano sabi ng kanyang kapatid? Di ba mananampalataya ka? Oh, ba't hindi mo gamitin yung pananampalataya mo? Ang gandang tanong eh, no? Bakit hindi natin gagamitin yung pananampalataya natin? Natatakot tayo. At yung takot na yun, yun ang nagdadala po sa atin, bakit hindi tayo makapag-enjoy sa buhay? Sayang naman, limang araw na lumilipas, na puro kalungkutan yung ating nangyayari sa buhay po natin. Kaya lagi ko kayong in-urge mga kapatid, pinupush na hindi dapat relasyon lang yung mangyari sa atin between you and Jesus. Dapat hindi nagtatapos sa isang relasyon lang. Dapat isang malalim na relasyon. Okay? Kasi kung mababaw relasyon lang, parang ang kapitbahay lang. Okay, mayroon kayong relasyon bilang magkapitbahay, pero wala kayong malalim na relasyon. Nakuha niya ibig sabihin? Relasyon bilang magkapitbahay, pero hindi mo siya maasahan sa oras ng kagipitan. Hindi mo siya kilala. Di po ba? Dapat yung ating pananampalataya sa Panginoon, yung ating pagkakilala sa Panginoon, dapat malalim. Sabi mo sa katabi mo, dapat malalim. Dapat malagok yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi yun yung magiging daan para ma-enjoy po natin yung buhay. Meron pa akong kanta. Pwede ba gusto kantahin natin? Pakiplay yung kanta. Ha? Mayroon akong isang kanta na isang mag-asawa na mananampalataya na talagang sobrang enjoy yung buhay nila sa kabila ng mga problema sa buhay. Okay? Itong kanta ito ang ganda. Pakantahin natin. Yeah. Sabayin natin na video ko yan eh. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon and empty grace and to prove my Savior lives. Because
ganda, no? Paki-forward doon sa lyrics. Sa lyrics, at saka. Hindi ba nilagay ni Ate Jen? May lyrics po yan? Na ano lang nakasulat? Wala. Because he lives, I can face tomorrow. Hindi mo na ilagay, Jen? Okay, so, yan. Basahin ko na dito. Yung, naalala niyo ba yung lyrics? At sabi niya, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Grabe, no? No? Kung maintindihan lang natin, hindi na tayo matatakot. Mawawala na yung takot kasi buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? So kung buhay ang Diyos, nakikita niya yung kalagayan mo. Sabi mo sa katabi mo, nakikita ni Lord yung kalagayan mo. Alam ni Lord. Kasi He lives. Buhay si Lord. Ha? Ay, ang Diyos natin. Diba? Nag-enjoy na kayo, ano? Kaya na, lumalabas na yung, ano, ay yung pag nag-chismisan na tayo, talagang, ano, nag-uusap na, yung tuwan-tuwan, wala na magkarinigan. Hayaan mo, no? Hayaan ko lang. Totoo yun. Mag-i-enjoy talaga tayo kapag nauunawaan po natin. Kasi alam natin na siya yung may hawak na hinaharap natin. Ha? Hindi yung katabi mo, hindi yung nangyayari sa paligid mo. Ha? Hindi yung mga problema mo, mga kapatid. Kundi si Lord yung may alam ng future mo. Kaya mga kapatid, huwag kang mag-sentimental dyan lagi. Diba yung parang nakamukmuk lang, wala na mangyayari sa buhay ko. Hanggang dito na lang ako. Diba? Ikaw ba ang Diyos? Parang tinapos mo na yung buhay mo. Ayaw maniwala. Kaya gusto ko magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Panginoon. Okay ba yun? Mga kapatid, kaya ba natin? Kung magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon. So, ito po mga kapatid, no? Gusto ni Lord na hindi tayo nagsusurvive lang sa bawat araw. Yung parang survival lang yung nangyayari sa buhay natin araw. Salamat sa Lord, nakasurvive ako. Diba? Parang okay na, diba? Makaraos ka lang sa isang araw. Hindi yung gusto ni Lord na makaraos ka isang araw. Gusto ni Lord na araw-araw. Okay? Dapat alisin na natin yung ganong mindset po natin, mga kapatid. Okay? Na parang bigat na tayo sa bawat araw na pagdating ng gabi, mga kapatid. So, ito po, mga kapatid, lagi kong sinasabi po sa inyo na kung may mga tao na dapat nag-i-enjoy sa buhay, walang iba yan kundi tayo mga Kristiyano. Okay? Ulitin ko po ha. Kung mayroon mang tao sa mundong ito na nag-i-enjoy sa buhay, walang iba yan kundi tayo na mga anak ng Diyos. Amen? Okay, good. Pupo kayo. At Sister Amelda, may alala ko kasi ito, ini-enjoy niya yung buhay niya sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay. May nakikita ko sa mga binding niya, ini-enjoy lang yung life. Ay yung pagiging anak ng Diyos. At ini-enjoy niya rin niya yung mga blessing na binibigay. So, ito po, putulin ko lang yung message, saglit lang ha. Naalala ko kasi dumating si Amelda. One time, kasi araw-araw ako nasa Alphamart no? Bumibili ng tubig, gano'n. One time dyan sa Alphamart, dito sa loob, alam niyo po ba Alphamart yan?
Okay, lahat kayo nakakita na? Pagod yan. Bumili ako, paglabas ko, may lola, saka apo niya na around 6 to 7 years old. Umiiyak yung bata. Na sabi ng mga lola, tumahan ka na. Pag nagkapera tayo, bibili tayo. So ako nilapitan ko. Sabi ko, Nay, sabi ko, ba't po umiiyak yung apo niyo? Ayaw kasi kami papasukin sa school. Wala kasi siyang uniform. Diyan sa Amerika, hindi talaga pinapapasok yung mga estudyante dyan pag hindi naka-uniform. Sabi ko, wala kasi kami perang pambili. Sabi niya, wala na siyang nanay at tatay. Ako yung nag-aalaga. Ayun, sabi ko, bigla ako naawa, no? Kasi yung bata gusto niya mag-aral, gusto niya pumasok sa school. Ang sabi ko, Nay, sabi ko, okay lang po ba sa inyo? Sabi, bilhan ko po ng uniform yung anak. Parang ayaman no? Bilhan ko po ng uniform yung anak. Anong size po ba niya? Sabi ko, sinignan ko yung sukat na lang. Sige po, saglit lang ho Sister Emerda na isip ko. Kunwari, bibilan ko, pero alam ko, ililibre ni Sister Emerda. Hindi, totoo po yan. Dahil pagpunta ko kay Sister Emerda, sa shift, sabi ko, mayroon ka bang uniform na maliit na size? Pinicture ko yung bata, ganitong size. Bili ako, sabi ko kay Sister Emerda. Bibili talaga ako. Alam mo ano sabi ni Sister Emerda? Pastor, meron pa ako dito. Huwag nyo nang bilhin, ibigay na po natin. Okay? Last 2 months ago na yun, no? So, after 2 months, nag-message sa akin si Sister Emerda. Pastor, meron na po akong pang-PE uniform dito. Bigyan uli natin yung bata. Wow, wala pa natin sila, di ba? Okay. Kinuha ko yung PE uniform ulit. Binigay ko yung sa bata. And then, ang sabi ni Sister Emerda, Pastor, kung may mga nangangailangan pang bata, sabihin nyo lang sa akin, bibigyan ko natin. Wow! Diba? Yun yung enjoy na buhay na kahit ini-enjoy niya buhay niya kahit ang maliit lang yung tubo. Tama, di ba? Maliit lang yung tubo. Pero kapag may nangangailangan, handa kang tumulong. Amen? Kaya ba natin yon? Na hindi tayo matatakot, di ba ba? Na enjoy mo lang. Kasi kung enjoy mo rin yung dapat mga nasa taong paligid, tuwan-tuwa yung bata. No? Tuwan-tuwa pati yung lola niya. Sabi ko, Nay, sabi ko, ang nagbigay po yan, una-una si Lord. Tapos yung mananahi po doon sa ano. Hindi, Mayor, Pastor, ano po pangalan ninyo? Hindi ko, sabi ko niya, yung simbahan po namin nasa phase 6. Okay. Tinanong yung pangalan ko. Pero hindi po ako nagbigay niyan, sabi ko po. Si Lord, saka yung mananahi po doon sa phase 3. Okay? So, enjoy natin yung buhay natin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Huwag tayong matakot na mawalan. No? As long as mabuting ginagawa po natin, si Lord ang bahala. Amen? Si Lord yung mag-provide. Si Lord yung magbabalik ng mga pagpapala po sa atin. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto ko po na sabihin po sa inyo, remind po ulit kayo mga kapatid na gusto ni Lord na ma-enjoy po natin ang buhay po natin. Pero balikan po natin yung mensahe nung nakarang Sunday, may kaaway pa rin na ayaw tayong mag-enjoy. Tingnan mo yung katabi mo. Siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-enjoy sa buhay? Enjoy mo pa rin kahit nandiyan, di ba? Nilagay ni Lord yan para makita yung pasensya mo kung kahit na mayroon bang mga pasaway, no? Enjoy ka pa rin. Di ba? Wala namang mangyayari kung hindi ka mag-enjoy eh. Mapapa-apekto ka ba? Yun talaga yung trabaho niya, di ba? Alisin yung excitement mo sa Panginoon. Alisin yung kagalakan mo sa Panginoon. So, remind ko ulit, balikan ko, anong solusyon? Palaguin mo yung pananampalataya mo. Okay? So, mayroon akong 3 bagay. Pag-forward ko. 3 things to make your life happy and enjoyable. Sino dito yung gustong mag-enjoy sa buhay? Sino yung gustong maging happy? Okay. Ito yan. No? 3 bagay na gusto ng Diyos na
gagawin niya para tayo makapagpasaya at maging masaya. Number 1, do your best to look on the bright side of things. Ha? Do your best. Gawin mo kung ano yung makakaya mo, mga kapatid, na tignan yung magandang bagay, no? Yung to look on the bright side of the things. Kunwari, si Brother Annette na lang lagi nakikita ko eh. Baka magalit na talaga siya, gumaganti sa akin eh. Kunwari, mamaya na lang, siguro example. Mamaya na lang. So example ko na lang, sa time ni Moises. Okay? Sa time ni Moises, yung siya nagpadala ng espiya doon sa promised land. Sino nakabasa? Actually, nabanggit na ni Pastor Ray yung mga nakalabas yung 10 espiya, di ba? Actually, hindi sila 10. Ilan mo yung espiya talaga? 12. Okay. Okay, mayroon 12 spies, no? Na pinadala si Moises doon sa promised land. Ang nangyari, yung 10 ay bumalik. Okay? Di ba? Yung 10 bumalik, ano sabi nila? Numbers, o sa bilang, chapter 13, 31 to 33. Pagdating kasi ng mga espiya doon sa lugar na yun, ayan, basahin natin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya, sapagkat mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinagsiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon, at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Yun yung kanilang report. Bumalik sila, natakot sila. Sabi nila kay Moises, sabi niya, yung mga tao na nandoon, yung mga madadaanan po natin, mga higante. Okay? Tingnan naman natin yung report ni Caleb. Bilang 13:30. Subalit, pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo doon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat magansaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Nakuha niyo yung comparison? Nakuha niyo yung pinagkaiba? Ha, mga kapatid? Same things yung nakita ni Caleb doon sa 10 pang espiya. So sa madaling salita, yung nakita ng mga 10 espiya na natakot, nakita na ng higante. Yun din yung nakita ni Caleb at ni Joshua. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayong umagang ito, para mag-enjoy po natin yung buhay, maging happy tayo, hindi tinignan ni Caleb at ni Joshua yung mga higante. Kasi talagang sila matatakot sila, talagang hindi nila kaya, di ba? Ano yung tinignan, ano yung nalala ni Caleb at ni Joshua? Tinignan nila yung another side, yung bright side. Ano tinignan nila? Yung lupang pinuntahan nila, yun yung pinangako ng Diyos sa kanila. Amen? At ipinangako ng Diyos sa kanila na sila ay dadalhin sa lugar na yun. Nakaw niyo po ibig kong sabihin? Ngayon na. Diba? Dati nangangarap ka. Diba? Sabi mo, hindi ako magiging masaya kung hindi magiging guwapo yung asawa ko. Hindi maganda yung magiging asawa ko. After 20 years, tinitignan mo yung asawa mong guwapo noon, hindi na guwapo. Pero mananatili kang masaya kasi hindi mo titignan yung hindi na guwapo. Ang titignan mo, mabait naman. Ha? Amen? Nakuha niyo ibig sabihin, mga kapatid? Hindi mo titignan na, di ba, yung negative na bagay. Ang titignan mo yung magandang bagay. Amen? Nakukuha niyo po ibig sabihin? Sa buhay po natin, maraming problema. Ang dami na problema. Hindi tayo mag-enjoy, magiging masaya
kung ang titignan po natin ay yung masamang dulot ng problema. Okay? Tingnan natin yung bright side noon. Siguro, di ba? Kung hindi ako magiging karoon ng problema ito, baka magiging mapagmataas ako. Ano ko ibig sabihin? Baka kapag hindi ako nagkaroon ng problema, baka lalong mapariwala ako. Baka lalo akong mag-i-enjoy sa worldly na bagay. Kaya siguro dinala ng Diyos yung problema ito para maging lesson sa akin. Amen? Nakuha niyo ba, mga kapatid? So, paano tayo mag-enjoy, mga kapatid? Ito yung pinapaalala sa atin ni Lord. Katulad ni Caleb at ni Joshua, nakita nila may problema nung 10 espiya. Pero si Caleb at si Joshua, hindi nila nakita yung problema. Ang nakita nila ay yung kabutihan ng Diyos, yung pangako ng Diyos. May pangako ba ang Diyos sa iyo, Sister Maggie? Meron? Si Pastor Eddie, may pangako ang Diyos sa iyo? Amen. Nadinis, may pangako si Lord sa iyo? Tayo lahat may pangako si Lord, di ba ba? O, anong titignan natin kapag may dumating na problema sa buhay po natin? Yung pangako ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Yung palang di ba ba? Sa kabila ng pinagdadaan ng problema, anong pangako ni Lord? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Grabe si Lord, dapat ma-enjoy natin lahat. Kapag may dumarating na mga problema sa buhay po, para ma-enjoy pa rin natin. Ano yung number 1? Natin mga kapatid? Ha? Look. Do your best to look on the right side of things. Do your best. Hindi lang kasi basta-basta lang, di ba ba? Hindi madali lang. Kaya gawin po natin yung best po natin, mga kapatid, no? Kaya dito, mga kapatid, unfortunately for Israel, hindi sila nakinig kay Caleb at kay Joshua. Kaya nangyari, nag-end yung kanilang buhay na naglakbay ng 40 years doon sa ilang. And ang pinakamasaklap sa generation ni Joshua and Caleb, from 20 years old ata pataas, no? Hindi nakapasok doon sa promised land. Kaya mga kapatid, makinig tayo sa salita ng Diyos. Magtiwala tayo sa pangako ng Panginoon Diyos para hindi matapos yung buhay natin sa kawalan. Gusto yun yung nais ng Diyos, di ba? Ako'y naparito para bigyan kayo ng buhay. Buhay na masagana. Si Lord na nagsabi noon, hindi ako mga kapatid. Di ba? Mayroong isang quote si Benjamin Franklin, no? Na nabasa ko ng dati pa ito na na-influence din sa aking buhay na palaging nagre-reklamo. Sino din yung mareklamo? Yung adobo ang ulam sa tanghali, pagdating ng gabi, adobo pa rin. Adobo na naman. Adobo ng adobo, adobong kangkong, adobong bang, adobong ano. Anong magagawa mo? Yun yung pinag-aralan ng asawa mo Adobo May madaling gawin di ba? Toyo, suka, ganun lang, tapos na. Ano ibig sabihin? Sino dito palaging nagreklamo sa buhay? At sabi ni Benjamin Franklin, paki-forward. Some people grumble because God placed thorns among roses. Di ba? Why not thank God because He placed roses among thorns? Di ba? Ano yung may pagpapasalamat natin doon? Anong nakuha po natin yan? Di ba? Ang dami na. Bakit may tinig pa itong bulaklak? Bakit din natin pagpasalamat? Di ba? Na may bulaklak sa tinig. Di ba? Bakit din natin pagpasalamat na may asawa tayo, may anak tayo, may kapatid tayo, may kaibigan tayo, puro kareklamo. Hindi natin na-enjoy kasi puro tayo reklamo. Nakikita natin yung negative lagi. Bakit may tinig pa? Diba? Yun ang dinisign ni Lord Ganon din sa buhay po natin. Yung mga tinig dyan sa tabi mo, yung mga tao na akala mo tinig, dinisign ni Lord talaga yan sa buhay mo, mga kapatid, para lalong gumanda. Para, ang tawag ito? May tawag mo Para
ingatan mo para mga ganon, di mag-ingat ka, di ba mga ganon? Di ba kasi